So mga sangkay, usap-usapan po itong masamang kalagayan ngayon ni Tatay Digong, no? At ayon po sa report, mga sangkay, may last message na daw po ang ating dating presidente. Alamin po natin yan. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito nga mga sangkay, masyado pong maingay ngayon. Itong usapin patungkol po kay Tatay Digong na nagpahayag na daw po ng kanyang huling mensahe. No, wala po kasi tayong nakikita talaga kay former President Rodrigo Duterte. Ayon sa mga report, sobrang payat na daw po mga sangkay, butot balat na lang daw po mga sangkay at hindi ko alam kung gaano katotoo yan. No, kasi pwedeng sabihin yan para, alam nyo, makakuha ng simpatya. No, mapanatili po yung pangalan ni VP Sara until 2028. Ngayon, mga sangkay, ano kaya ang totoo tungkol dyan? At ano po itong sinasabing last word or last message ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na nga mga sangkay, pag-usapan po natin ito ngayon. Kasi nagbigay na daw po ng last message itong si Tatay Digong. Ayan po, ang huling habilin ni Tatay Digong. FPRRD tila namamaalam na. So namamaalam na daw po yung dating Pangulo. Pero, ewan ko, mga sangkay, kung gaano ka-legit ito, na namamaalam na ang dating presidente. Pero, sa edad niya, mga sangkay, na 80 years old, pwede. Pwedeng totoo. Pwede ring drama lang, mga sangkay, kasi kukuha ng simpatya. Nasa dalawang iyan lang po, mga sangkay. Pero ayon nga po dito, FPRRD tila namamaalam na matapos mag-iwan ng huling habilin kay VP Sara ngayong araw. So, nung ano po ito, July 8. Ayon sa Vice Presidente, nais si Tatay Digong na ma-cremate daw po kung saan man siya bawian ng buhay at huwag nang iuwi pa sa Pilipinas. Parang ang ano niyan, mga sangkay, parang ang salungat sa sinasabi ni Tatay Digong, di ba? Kasi dati pa sinasabi niya na gusto niyang maiuwi sa Pilipinas. Kung siya daw po ay papanaw, sabi niya, mas gusto niya sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi siya daw po ay Pilipino. Pero ngayon, mukhang taliwas ito kasi sabi po dito, wag na daw po siyang iuwi sa Pilipinas. Oh, ito, basahin natin. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin, sabi ni Sara Duterte. Sabi niya kung saan daw siya bawian po ng buhay, doon daw siya i-cremate. Kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yun yung last message daw po ni Tatay Digong. So ano to, magpapaalam na po tayo sa dating presidente? Ito, mga sangkay, may mga nag-comment dito. Lord God, help this man. The elements of the power of the people power as per history, church, military, and Filipinos people. It doesn't work if one is absent. God bless PRRD. So ayan, marami pong nalungkot. Makikita po natin yung kalungkutan ng mga DDS dito. Pero again and again, hindi din po talaga natin alam kung anong totoo dito. Kung ito ba ay legit na totoo, mga sangkay, o isa lamang pong bahagi ng political game, political strategy. 'Di ba? Sa panahon natin ngayon, mga sangkay, mahirap pong maniwala sa mga sinasabi ng mga politicians nito, mga sangkay, 'di ba? Ngayon, ayon po dito, eto to. Nagbigay na daw po ng huling habilin. Ngayon, tingnan po natin. Ito yung nilabas ni VP Sara na statement. Wait lang. Okay. Ito yon. Oh, nakangisi pa nga po si Harry Roque. Kung gaano katotoo yan, baka mamaya pinagtitripan lang po tayong lahat.
Kaya sabi ko nga, it's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling kabili. Huling habilin. Sabi niya, Pero nakangisi po. Si Ari Roque, oh, tawang-tawa eh. Mukhang hindi totoo eh. kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Oh, Okay, so sabi niya, Nakakalungkot naman yan. Oo. opo. sabi niya, kung pumatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanya katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito yung ashes daw. Kanya. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so ano? Parang masaya pa po si VP Sara. Parang hindi tugma, no? Kasi 'di ba, usually pag tayo po, may last message yung lolo't lola natin. Malungkot tayo habang nagsasalita. Umiiyak. Pero ito, mga sangkay, iba eh. Iba yung facial expression niya. Masaya siya eh. Ulitan natin ha. Nag-uusapan yung cremate. Tingnan po ninyo. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, matigil mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing na namin dito sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung pumultuhin kita o hindi. So, yan yung discussion na yun. How did you feel po nung magganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Yeah. Daming gusto na umiyak. Yeah. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip na ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun pag nangyari. So yun, yung message, mga sangkay. Kayo ba, naniniwala kayo doon, mga sangkay? Yun kaya ay legit? Kasi, parang masaya si VP Sara, ang weird lang. Kwentuhan ka po ng last message. Tapos, masaya ka pa habang nagkikwento. Oh, ito yung komento ng taong bayan, mga sangkay. Tingnan po natin. Matayaw. Grabe, no? Grabe itong nangyayari ngayong politika sa ating bansa. Kaya kayo guys, huwag po tayong masyadong papaapekto ha. Kasi hindi po natin talaga alam kung ano yung totoo mga sangkay sa lahat ng mga nangyayaring ito. Ito ba ay political game or political strategy lang? O ito talaga ay totoo mga sangkay? Ito, may mga nag-comment. So anong drama yan? Magtrabaho ka. Paawa pa more. Okay lang, wala naman. Paki mga tao sa Pinas sa inyo. Kayo din, wag na uuwi. Puro karamahan. Buti naman, magandang balita yan. Sus drama, ganda buhay sumasahod buwan-buwan. Bakit noon? Sabi dito, wala naman siyang sinasabing ganyan. Nagahamon pa nga siya, di ba? Check the accounts sa mga negative comments, mga fake accounts nila. Yan. Okay. So, more on negative yung comment against Sara, no? Well, kayo mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Kayo ba ay naniniwala sa isiniwalat ni VP Sara or hindi? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.